there. Nag-answer po, pero sabi nga nila, hindi naman answer yan eh, parang motion to dismiss yan eh. Ang sabi ho ng complainants, ay hindi na kami a-answer sa answer. Wala nang dapat sagutin. So tanong ko nga, okay na ho ba yun? Wala ba doon technicalidad na sinasabi na, o dapat pinasagot mo si VP Sara doon sa hindi pagsagot? Alam niyo ho yun? Kasi nga dito ang usapin, technicalidad na naman ang hahanapin ng depensa. More or less malapit na sa plus-minus 10 na nagsasabi na grabe ang sentimento ng kanilang mga constituents sa kanilang mga distrito, all-out support. So yung iba think twice na kung itutuloy ba nila yung pagsuporta o hindi sila susuporta sa impeachment. But I hear this kasi nasa session hall ako at saka nung Lunes pumunta ako sa Dodge. So nagpagkwentuhan ako sa mga congressman. Malakas yung kwento na yung NPC, Nationalist People's Coalition, nag-meeting daw last week, parang Thursday. At napag-usapan nila, majority daw ayaw nang sumuporta doon sa impeachment. Okay, talaga namang itong impeachment proceedings, ang tawag nga po ay sui generis ng mga maalam sa batas. Kumbaga, sui generis, para kakaiba siya sa lahat. Kakaiba ito. Oh. Kasi yun nga ang claim. By the way ho, sa mga didis, mamaya po sa panig ho naman ni VP Sara, may kakausapin tayo. Pero ito lang po nga, kaya ako nakapagtanong kay Ma'am Chairman, doon din sa mga sinasabi po na argumento po ng kampo ni VP Sara. Ano po, na binabanggit nga na wala namang ultimate facts dyan na ihahandog ang mga complainants, no? Kasi po yung mga grounds nito, kasama po yung pong unexplained wealth. Doon sa mga sinasabing grounds po na yung betrayal of public trust. Okay? Yung culpable violation of the Constitution. Medyo kumbaga broad siya, no? Yung pong pagbabanta. Isa po yan sa mga grounds, yung kanyang emosyonal na pagmumura doon sa kanyang press con ng isang madaling araw ba yun o gabi. Yun po, kumbaga, self-explanatory na yun, no? Panoorin mo yung video, ikaw na ang magsabi kung karapat dapat bang maging Vice Presidente yung ganong uri po ng mga sinasabi in public. Kaya na magdesisyon, right? Pero in this case po, doon ako tumutok doon sa unexplained wealth issue. Na sinasabi nga po natin, mga kapatid, ano ba ang basihan dito? Meron na ba hong hawak na ebidensya ang mga complainant? Ang sabi po ni Chairman naman, hindi pa daw. Wala pa daw practically na bank records, pati nga yung AMLAC records wala pa. SALN daw po meron pong aligasyon na meron doong mga sinasabi na ito yung SALN declaration mo, ang laki po ng halaga na nadagdag, meron pong sinasabing hinala na saan ang galing yung nadagdag doon sa iyong kayamanan. Yun po sinasabi daw po ni Congressman Ridon. So kasi nga, ang claim nitong kabilang banda, ang sinasabi, dapat evidence muna bago yung hearing. Yun nga. Hindi ba? Kumbaga mga kapatid, yung pong respondent sa 50 kasong kriminal, paano mo siya ididemanda ng particular pong kaso nang wala ka pang inihaharap na ebidensya? Kasi kung gano'n, dismiss ka agad, di ba? Kasi walang ebidensya. Ito, impeachment. So maaring magamit yung impeachment process para makapangalap ng ebidensya. Kakaiba, di ba? Sa pangkaraniwan po ito, natakbo sa ating pong criminal cases sa mga pangkaraniwan pong prosecutor at maging sa regular courts. Ang sabi nga po dito ng depensa, ito po ay based on speculations and built on conclusion. Yan ang kanilang tugon, At sabi din po mga kapatid na ang binabanggit po ay the panel is advancing accusation in search of evidence, not evidence to support the accusation. Yan ang claim po ng panig ni VP Sara. Pero again, hindi lang nabanggit ni Chairman kanina, sui generis nga ito. Kakaiba ito na proceedings, mga kapatid. Ikaw din nagtanong kanina, hindi po ito, hindi lang po ito... Hindi lang legal process. Legal process, kung hindi
political process. Hindi kasi sa kanila din galing. Sige. Last time kausap natin si Kong Joel Chua, siya mismo nagsabi, di ba? Numbers game, Okay. ang impeachment. Pero Alright. ina-assure naman tayo, sinabi po kanina ni Rep. Luistro, na kung ano man ang magiging desisyon, lalo na sa panig niya, it will be purely based on evidence. Kasi nga naman, sila din ang babalikan ng mga tao na manonood nitong impeachment proceeding sa mga susunod po na hearing na magaganap. Kung sakali man magdedesisyon sila na base lang sa kanilang political party o base lang dahil sa kung sino man ang sinusuportahan nila ngayon o dahil galit sila kay VP Sara. Sure naman daw siya na yung mga kasama sa komite magdedesisyon base sa ebidensya. Ako naman din ay tumatangkilik sa ating panonood po ng live itong proceedings na ito. Unang-una, transparent na, papanood mo Doon ho na lamang ako nagkakalak. And dito ho kasi yung pag-manage mo rin na lahat ng nasusulat, lahat ng regulasyon at mga panuntunan ay dapat na masunod. Otherwise, baka ka na naman masilipan ng maliit na teknikalidad na maging dahilan para makakuha ng TRO sa Supreme Court at mapahinto ang proseso and eventually po, wala itong puntahan. Tama, kaya yun ang unang tanong mo. Di ba kanina kay Rep. Luistro, sigurado na ba na walang malalabag dito? Baka mamaya ma-TRO na naman kayo, maulit na naman yung nangyari last year. Sure daw siya. 100% sure siya. 10-3-3, 10 days to answer, 3 days po para doon po sa reply ng mga complainants and 3 days for the rejoinder. Nag-answer po, pero sabi nga nila, hindi naman answer yan para motion to dismiss yan Ang sabi ho ng complainants, ay hindi na kami a-answer sa answer. Wala nang dapat sagutin. So tanong ko nga, okay na ho ba yun? Wala ba doon technicalidad na sinasabi na, dapat pinasagot mo si VP Sara doon sa hindi pagsagot? Alam niyo yun? Kasi nga dito ang usapin, technicalidad na naman ang hahanapin ng depensa. You know what I'm saying? I know what you're saying. Now, the question is, ang tanong ng taong bayan, the word forthwith, kapag nasa Senado na, can this be forthwith proceed? Madam Chair, you yes. are crossing the bridge even before we get there. But I want to cross the bridge because I like crossing bridges. Not burning bridges. I don't like burning bridges. I like bridges. crossing it. But how about if the bridge is falling down? If the bridge is falling down, we better know how to swim. I think if the bridge is falling down, there's a problem with DPWH. Ayun lang. Napunta na naman sa bulsa ng iba. Oo. Speaking of DPWH, bakasyon na po sila. Ha? Hindi ang DPWH, kung hindi, alam nyo na, ang ating, in fairness po dito kila Sila Chairman mag-work pa Luistro, sila hindi sila magbabakasyon. Diretso So para, sila except siguro nga, doon po sa Semana Santa. Pero ang mga nakatataas po ay bakasyon na. So yung mga may mga yate, yung mga may private plane, mga helicopter, yung mga pinangakuan po si Mrs. o kaya naman siya mismo, atat na bumili ho ng kanyang mga mamahalin po na mga kasuotan, tuloy ang ligaya nila. After all, sigurado po, 100% hindi sila mahihirapan sa mga panahong ito. Anak-anak ko! You know what I'm saying? Lalo I know na what you're ang saying. mga nahatiran ng maleta. Mr. Chair, I would like to Lalo na po ask ang mga mga nahatiran. Gusto ko lang itanong, bakit ba sa tuwing bakasyon, lagi silang nauuna? Ba't di nila tayo sabayan na kung 2 days lang ang mga uring manggagawa magpapahinga, Thursday, Friday, walang pasok, ba't di ganun din sila? Ba't kailangan nauuna kayo ng 1 linggo? Tsaka ba't kailangan mahaba? Bakit? Pati pag Pasko tsaka bagong taon, ganun din sila. May 4 na po ang balik nila. Wow! Ha? Halos buong April? Check mo, May 4. Ha? Huwag mo ko sigawan. Teka naman, hindi naman ba tayo lugi doon? Hindi ba tayo lugi doon? Tayo nagpapasweldo sa kanila. Pagkatapos ng Tayo, tapos may ng bakasyon May. ulit? Ay, oo. Kailan? Maiksi lang yan. Oo. Kasi nga, ito na yung longest break ng Congress, 45 days bago magsona. Wala bang magmo-motion para bawasan yung bakasyon nila? Parang ang dami sa isang buong taon. Ha? Ang dami. May Saan reklamo- galing yun? may Oo, may reklamo reklamo ka. ako. Sige. Oo. Kung may reklamo ka, magpunta ka DOE. Aray ko. O ito. Tinde, Kailan diba? pa naging ganon? Ang tindi, Kailan nagsimula diba? yung ganon? Oo. Ba't kayo lagi nauuna pag bakasyon? Kaya haba ng mga bakasyon. Habang kami 2 days lang, Thursday at Friday walang pasok. Isama mo saka, na yung weekend. Babalik ulit kami ng Lunes, papasok kami. At ilan dito yung mga merong foreign travel na inaprubahan ng both houses, no? Yung pong isasabay ko na yung pagpunta ko dito sa ganitong convention, sa pagbisita sa mga sa mga OFWs, yung mga pagpunta ko dito sa international labor, mga ganon-ganon. Sagot natin yon. Libre ang pamasahe. Bakit? Business class. Wow.
Sarap ah. Yes. Sarap pala maging member talaga niya. Ha? Kaya pala lahat sila nagkukunda mo, Hindi ano? naman lahat gusto Nagkakanda kumahog. Hindi naman lahat ng tao at Habang maging mga miyembro ng Kongreso. habang mga driver ngayon problema kung saan kukunin ang pangkain. Sila magbabakasyon naka-business class, sagot natin. Tapos May 4 ang balik. Ba't pa kayo babalik, Char? Ay, bumalik! Nanggigigil ako eh. Oo nga tingin eh. mo unfair ano? Sobrang unfair. Hindi patas. I think pati yung mga nakikinig will agree Hindi to me. patas. Tanungin mo ito si Sir Jun kung okay sa kanya na magbabakasyon na sila. Oh, andyan na We siya will eh. agree to you, ha? Oh, ikaw ba? Okay Eto sa'yo? muna si Jun De Leon. Usapin mo muna. Eto na. Tanungin mo anong kanyang reaksyon kasi nga laban bawi nangyari. Oo. Ito nga po sila ang laban TNVS. Siya pong presidente pero ang Pangulong Marcos Jr. kahapon bumawi doon po sa fare increase. Sir Jun De Leon, maganda. Ikinuwento ni Vice President Sara Duterte yung timeline of events kung paano po nabuo yung impeachment, no? At nasabi niya na ilang beses siyang dumalo sa mga pagdinig sa Kamara pero pag nandun siya, hindi naman siya tinatanong kaugnay sa issue. Kaya marapat niyang sinagot yung mga issue na yun at naka-timeline pa. Gaano kahalaga kong na may ganyong platform ang Vice President and di hostile na ipapaliwanag niya yung kanyang panig on national TV? Well, if you will notice from the start, since simula ng mga quantum, it's really designed to demolish the Vice President. Kita mo yung demolition job, grabe. Grabe yung kanilang media campaign sa mainstream media, sa social media. Hindi pa nga lumalabas yung mga responses, hindi pa lumalabas yung formal reply, yung formal investigation, katakot-takot na accusations doon sa iba-ibang hearings sa Committee on Appropriations, pagdating sa Quantum. Ang dami ng accusations doon, no? So, and these are mere accusations, insinuations, innuendos. Walang proof, walang final judgment, walang concrete evidence of a crime made, or conjectures. So, where does this go? Elimination of a very strong candidate in 2028. We see the Vice President here. She has the highest number of votes in the last 2022 elections, even higher than the votes of the President of the Republic. The President only got 31 million votes. The Vice President Sara got 32 million votes. So makita natin yung credibility niya, yung mandate niya sa taong bayan, mas mataas. At saka hindi lang yan, nakikita natin yung kanyang trust and approval ratings na pinakamataas siya at trust and approval ratings sa lahat ng public officials. And you are going to impeach somebody who has a very, very high trust and approval ratings, even higher than the President, higher than the Senate President, higher than the Speaker of the House or Chief Justice. So pinakamataas talaga si Vice President Sara Duterte in terms of approval at trust rating. Hindi lang yan. Lahat ng surveys na lumalabas para 2028, even though this early, lumalabas na siya ang frontrunner, siya ang top-notcher. Kaya makikita mo talaga na demolition job itong ginagawa. Wala silang pwedeng mailabas na kalaban na malakas for 2028. So, demolish nila. So, they try to remove her by impeachment. Kasi ang plano talaga, makikita mo na gusto nila i-disqualify siya para hindi na siya eligible to run for public office, particularly in 2028. But sa tingin ko, MJ, kahit saan ka pupunta ngayon, yung taong bayan is very much aware. Thank you very much for SMNI. Maraming salamat sa mga social media activists natin, yung mga vloggers na lumalabas palagi at sinasabi yung totoo, no? Nakikita natin yung taong bayan nagsasalita na talaga ngayon, nakikita nila yung nangyayari, nakikita nila yung ginagawa kahit hindi pinipick up ng bayaran media. Nakikita natin pinapasa-pasa na yung mga pinapasa na yung mga important na mga video, important news items, news articles. So makita natin na aware ang taong bayan sa mga nangyayari. Saka hindi lang yan, makikita natin sa mga news items, news articles sa Facebook, sa YouTube, sa social media, TikTok, yung mga likes. Makita mo yung likes saka yung ano ba yun, yung laughing pinagtatawanan yung mga press release, yung praise releases, no?
kikita natin yung kung ano na yung totoong sentimento ng taong bayan. Opo. Kong, binanggit po ninyo ang katagang totoong sentimiento. Ano ba talaga totoong sentimiento sa House of Representatives? Incumbent member po kayo ng 28th Congress. Ang inyo pong mga assessment ngayon, malamang, ganun din po siguro ang tingin ng mga nasa HREP. Pero ano ba what's the real score, sir, inside? Ambivalent ang feeling ng karamihan ng mga congressman. Kung ang congressman ay makikinig lang sa taong bayan, ang ibig kong sabihin yung boses ng mga tao na kanilang re-represent. So I urge the members of the House, kahit yung mga senador natin, during the break, meron kaming tinatawag na Lenten break, March to May pagbalik namin. Consult your constituents. Makikita natin na yung mga constituents, ang approval ratings ni Vice President mataas talaga. Hindi sila naniniwala dito sa mga accusation. And remember, she has 32 million votes. We or you cannot disenfranchise the 32 million voters. Tatandaan talaga kayo niya ng mga botante pagdating ng panahon. Whether you like it or not, yung mga botante na bumoto kay Vice President Sara Duterte na gusto niyo i-impeach, kung ano man ang boto niyo, makikita yan ng taong bayan. At makita natin ang kanyang trust ratings at approval ratings, more than 50%, is 54%. In other words, more than one half of the population, based on the representative samples, approve of her performance, approve of what she is doing. So ang trust rating niya mataas, no, as compared to the other officials. So why would you impeach her? Saka again, yung impeachment, hindi pa proven criminal cases or I would say serious cases or impeachable offenses. Puro accusation pa na kailangan pang i-prove. Kulang yung mga ebidensya na pinapakita. So, I believe yung mga tao is closely watching what's happening. So, darating ang araw, meron pa ring verdict yan pagdating sa kabutuhan ngayon. Opo, let's make it more personal, Kong, kasi si VP Sara Bisaya. Visayan-speaking people are found in Visayas and Mindanao. Tapos pag may congressman na hindi nakinig sa pulso ng kanyang mga constituents, may it be a party list or a district representative, gaano kalaking setback yon na ang usa ka Bisaya ang congressman moboto pabor i-impeach ang usa ka Bisaya. Kong, as a Bisaya yourself, anong tingin mo dun, sir? Actually, marami na akong naririnig, no? Hindi lang 2, 3 o 4. I think more or less malapit na sa plus-minus 10 na nagsasabi na grabe ang sentimento ng kanilang mga constituents, sa kanilang mga distrito, all-out support. So, yung iba think twice na kung itutuloy ba nila yung pagsuporta o hindi sila susuporta sa impeachment. But I heard this kasi nasa session hall ako at saka nung Lunes pumunta ako sa Dodge. So, nagpagkwentuhan ako sa mga congressman. Malakas yung kwento na yung NPC, Nationalist People's Coalition, nag-meeting daw last week, parang Thursday, at napag-usapan nila, majority daw ayaw nang sumuporta doon sa impeachment. Ganon din narinig natin nung presko nung NUP, no? And I hear there's another party na gusto na rin pumatras. So, it could be possible na pagbalik namin, mahihirapan silang kunin yung 106 votes. Let us say, kung i-pressure talaga ng admin, maglabas na naman sila ng incentives, maglabas sila ng benefits, kukumbinsin nila yung mga congressman na bumoto, lalo na yung may mga kaso. So I think baka makakuha pa sila, but they will not get the same votes as last year na umabot sila ng 200 votes. Ay marami na ngayon ang nagigising. So I believe the voice of the people will be heard, especially during these times. This is a very, very important, crucial moments in the history of the Philippines. Ngayon pa na mayroong crisis sa Middle East. Ngayon pa na mas kailangan natin yung unity ng ating bayan to face the problems, to solve the problems. Hindi pwede magmatak-matak. At saka yung pinakamataas pa na approval ratings, yun pa ang i-impeach. That's not good for our democracy. So
para sa akin, very unproductive itong ginagawa ngayon na impeachment para kay Vice President Sara Duterte. Sir, sinabi po ninyo crucial times ang ngayon, no? Ang mga panahon ngayon. Crucial times na lumipat ng bakod, Kong? What I mean crucial times in terms of the economic stability of the world and of our country. Kasi sa nangyayari ngayon diyan sa Middle East, 20% ng oil dumadaan diyan sa Strait of Hormuz. Sarado na, close yung Strait of Hormuz. We do not know how long the United States and Israel is bent on pursuing the war in Iran. At saka parang ganun na rin yung Iran. I just hope that the more developed countries will prevail. Kasi habang tatagal yan, in a prolonged, protracted war, walang mananalo dyan. Lugi yung buong sambayanan, lugi yung buong mundo niyan. In terms of economic benefits, babagsak yung ekonomiya. At saka tayo, we are not rich. Mas maraming apektado na nga yung mayayaman na bansa. Tayo pa kaya. So it's a crucial moment because we need unity now. We need to address the number one problem, which is the economic crisis, economic problem. Pag umakyat every day, every week yung presyo ng langis, aakyat na rin lahat yan.